ng buong Pilipinas. Babalikan natin si Representative Antonio Tino ng ACT Teachers Party List kasama natin. Sir, live kayo, Representative, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Radyo Man Lourdes, good afternoon. Hello, Lourdes. Good afternoon po at good afternoon sa ating mga tagapakinig. Oo, 17 bansa sa loob ng 2 buwan. Ano po ang say po ninyo rito, Representative Tino? Ay, sorry po, pakiulit lang, sorry. Ano pong inyong komento dahil mukhang gusto niyo harangin or dapat sabi niyo po wag payagan na 2 buwan magliliwaliw sa 17 bansa itong si Representative Paulo Duterte? Tama po. Actually, ang ko nga po dyan, ang tanong ko sa kanya, ano ba siya, congressman o Miss Universe? Bakit po nag-a-apply siya, humingi ng pahintulot na maglakbay sa ilan ba? 17 countries? Opo. Ito yung tatama yan sa panahon ng session. Alam naman natin, ang pangunahing tungkulin ng isang congressman ay katawanin ang iyong constituents sa pamamagitan ng pagpasok sa pag-attend sa plenary at pag-attend sa mga committee hearings. Ito ang pangunahing tungkulin ng congressman. At ang publiko po ay may karapatan at dapat na mag-expect ng mataas na standards ng serbisyo sa bawat elected official. So, kaya nga po ang panawagan, ang tingin natin, dapat hindi payagan yan. Opo. Representative, pera naman daw po niya. Pangalawa, isinama niya sa kanyang sa kanyang appeal na payagan siya ng mga online session. Una, pera niya ang gagastusin niya sa biyahe daw. Pero tumatanggap siya ng sweldo sa buong panahon na yan. Pinapasweldohan siya ng taong bayan. Kahit pa aminado siya na personal trip ito. No? Pangalawa, hinggil sa pag-attend sa online session, hindi po pinapahintulutan ng rules ng House, kung inaral po ito ni Res Duterte, hindi po pinapahintulutan ang mga virtual session unless merong sitwasyon ng national emergency. No? So, hindi po pwedeng sabihin na, well, pinanood ko na yung live stream sa YouTube at saka, naka-attend na ako. Counted na yun as attendance. Tapos kung kailangan kong bumoto ako sa comment. Hindi naman pwedeng ganon, di ba? So, wala pong batayan sa rules of the House. Opo. Yung sinasabi niyang a-attend siya virtually. It is not provided for in the rules of the House. Oo. So, Representative, ano po ang inyong gagawing move? Ano po? Hindi naman, pwede bang harangin yan sa inyong pamunuan bilang pareho kayo mambabatas? Hindi po. Ultimately, ang may kapasahan dyan ay ang speaker. Siya ang may autoridad na magpahintulot o hindi magpahintulot personal travel sa mga members ng House. Pero ako mas nananawagan sa publiko na kailangan pong maging malinaw sa ating lahat na hindi katanggap-tanggap para sa sino mang public official. Ang ganyan, na hindi normal yung ganyang request. By session, tungkulin mo na umattend, yan ang pag-basic sa paggampan mo ng tungkulin. Hindi pwedeng sabihin, teka, maglalamierda muna ako ng 2 buwan, pupunta ako sa iba't ibang bansa, at ganun-ganun lang. Samantala, patuloy na tatanggapin ko ang aking sweldo at mga pribilehiyo bilang kongresista. Hindi po katanggap-tanggap yan. Dapat iguhit natin yan. Hindi dapat i-tolerate. Oo. Ang sa akin lang, Representative, possible ba yun? Like kayo sa Makabayan Block, baka pwedeng ilapit kay Speaker? May mga ganun bang situation or walang say si Speaker sa kanyang pagliwaliw? In the end, pwedeng i-grant o hindi i-grant yung request. No? Pagka i-grant, di matutuloy. Pagka hindi i-grant, sa immigration, paglabas ng kahit sino man,
kahit congressman, hingan niya ng, lalo pag ikaw ay government employee, including congressman, hingan ka pa rin ng travel authority. At kung pinatutupad ng immigration ng kanilang tungkulin, hindi makakalabas kahit si congressman. In the same way na mga kababayan natin, di ba, hinihinga ng kung ano-ano mga dokumento. At maraming ang feeling nila unfairly na ang kanilang right to travel. So, ganun din sa mga kongresista. So, ayun po, yun ang pwedeng mangyari. Representative, bago po ko po kayo bitawan, ano po ang reaction po ninyo na kinansila na po itong passport ni Ginoong Zaldico sa usapin pa rin po ng flood control anomaly? Well, long time coming. Noon sinasabi nila hindi magawa dahil wala pang kasong nakafile. Ngayon mukhang dahil nga meron ng mga kasong nakafile sa korte ay ginawa na ito. Pero bukod dyan ay ang hinihingi ng publiko ay maibalik sa Pilipinas si former Congressman Zaldico. So ang bola ay nasa kamay pa rin ng Malacanang ng executive branch. Kung paano, hindi naman sapat na i-cancel lang yung passport, kung hindi, paano matitiyak na makababalik para mapangatawanan, ganap na mapangatawanan ni Congressman Zaldico yung mga nilabas niyang pahayag sa video. Importante yung mga pahayag niya dahil siya ang isa sa dalawang key players sa flood control corruption scandal na nagtuturo sa presidente mismo. Isa siya, pangalawa si Yusek Bernardo ng DPWH. Opo. At yung sinasabi nila ay nagtutugma. No? So, importanteng masumpaan no? Ni former Congressman Zaldico yung mga sinabi. Huli na lamang po, no, bago ko po kayo talaga bibitawan na attorney, Representative Tino, hindi ba kayo nababahala dito sa sinabi ni Pangulong Marcos kahapon na dapat yung mga party list system ay hulmahin, no, dahil nagagamit nga ng ilan itong party list, particular dito sa dynasty system? Well, ang intindi natin doon ay yung pangangailangang magpasa ng mga batas na mag-aamyenda sa party list system para maibalik din sa original na concept na para ito sa marginalized and underrepresented sectors. No? So, yun ang intindi natin at sabi ko nga, may nakahanda na, may nakahain ng bilang makabayan black. Hopefully, magiging tulak ito para isa batas din ito sa wakas. Para yung mga party list talagang para sa marginalized pati yung mga representative. Hindi yung nangyari na ngayon na alam naman natin yung mga contractor, mga dynasty rin, may sarili na silang mga party list. Opo. Representative Antonio Tino, sir, maraming salamat po sa oras. Mabuhay po kayo. Mabuhay po yung ACT Teachers Party List. Maraming salamat. Magandang hapon po.